Iinom tayo ng gamot, tapos papatakan natin. Hello mga mamis, pagkasundo nga namin kay Kyle, nagdala na nga din pala ako ng pamalit niya. Gustong gusto na nga daw niya mag-training, kaya naman ito pinagbigyan na rin namin kahit masyado pa nga ang ubo at sipon niya. Tapos, nung Sabado naman ng gabi, maaga talagang nakatulog si Kyle. Di nga namin namalaya na tulog na pala siya. Mga 7 mahigit nga nagising itong si Kyle at sinasabi sa amin na napakasakit nga daw ng tenga niya. Mawawala yung sakit, tapos babalik yung sakit. 10 PM na nga, tapos bigla nga talagang sumigaw si Kyle at napakasakit na nga daw ng tenga niya at hindi niya na nga kaya. Tapos nawala na naman dahil hinilot-hilot ko nga ng konti. Iniisip kasi namin na wala rin titingin sa amin kasi nga walang ENT. Pero alam namin na hindi na nga talaga niya kaya nga inaya na nga din ako ng daddy niya at naaawa na nga din ako kay Kyle. Ano ba naman kasi umiiyak talaga yan at may luha at sinasabi sa akin, Mami, hindi ko na kaya dahil sobrang sakit. Kita nga rin ako ng daddy ni Kyle na naiiyak na rin. Kaya naman pumunta na nga kami kaagad dito sa may ospital malapit sa amin. Nagtanong na nga din pala yung daddy ni Kyle dito sa may guard. Tapos pinababa na nga rin kami kaagad ng daddy niya at tinimbang si Kyle. Direct na nga rin kung may lagnat si Kyle at in-interview nga kami. Tapos pinag-intay nga lang kami saglit dito. Maya pinapasok na nga rin kami. Tapos pinapunta na nga yung daddy ni Kyle dito sa may cashier. Mama na nga kami sa loob para hindi na rin talaga kami mag-isa doon sa labas. Napapasok naman kami kanina pa pero sabi ko nga okay na dun sa labas. Hindi ko nga din talaga alam kung anong nangyari dito sa tenga ni Kyle. Siguro nga dala na rin ng sipon niya, pero iba kasi talaga yung sakit ngayon. Nanong ko nga din talaga si Kyle kanina kung gaano kasakit. 10/10 nga daw. Kaya naman iba na talaga yung feeling ko at kung ano-ano na rin talaga yung iniisip ko. Alam ko naman na hindi lang ako yung nanay na ganito. Kasi kung ano-ano rin talaga yung nababasa ko sa social media, kaya naman pag gantong insidente na may nararamdaman si Kyle, gusto ko na din talaga kaagad ipa-check up. So ayan, naghintay na nga muna din pala kami dito saglit at nakuha na din si Kyle ng CBC. Iniintay na lang pala namin dito yung result. Grabe nga talaga yung month na to. Paano ba naman kasi nakaraan lang, puro gasgas talaga yung tuhod ni Kyle dahil natapilok nga lang yan sa bahay. Tapos mga ilang araw lang naman sa school nga nila, dulas at sobrang sakit nga talaga ng balakang ni Kyle. Buti na nga lang talaga at naging okay din agad. Nung sumunod naman na araw, nagkatrangkaso nga si Kyle at ngayon nga ito naman yung nangyari. Tapos minsan naman pagdating ng hapon, masama talaga yung pakiramdam ni Kyle. Check up na nga pala dito si Kyle at hindi na rin namin na videohan. Okay naman pala yung resulta kanina pero ang sinabi nga lang sa amin ni Doc, mataas nga daw yung white blood cell ni Kyle. Wala rin naman palang nakita sa tenga niya. Bigyan nga lang ng pain reliever, antibiotic at pampatak nga na antibiotic sa tenga ni Kyle. Mapula nga lang daw yung gilid ng tenga ni Kyle pero okay naman lahat. Tapos pagka uwi nga namin sa bahay, ito at pinainom ko na nga kaagad ng gamot si Kyle. Ilang oras na nga nito dahil magwa 1 o'clock na nga din ata nito nang makauwi kami sa bahay. Lunasan ko na nga muna din pala si Kyle dito ng basang lampe. Para nga kako mapreskuhan siya. Sakit pa ngayon sa tenga niya kaya naman pinainom ko na nga ulit si Kyle dito ng pain reliever. Kaligpit ko naman ito at tulog na nga silang dalawang magdaddy dito. Magana nga lang talaga yung mata ni Kyle kakaiyak kanina. Alam ko nga pagod na nga dito si Kyle at antok na kaya naman nag-good night na nga ako dito sa kanya. Nung kinabukasan naman, ayaw pa nga talagang lumabas ni Kyle ng kwarto. Tapos na nga akot lahat pero nandun pa nga rin siya sa kwarto kaya naman pinalabas ko nga siya at dito na lang pinahiga sa may labas. Paano ba naman kasi medyo masama pa daw din talaga yung pakiramdam niya. Sabihan ko na nga muna siya dito at nagpaalam. Kagabi kasi nakabili kami ng 2 gamot niya kaya napainom ko na siya. Pero yung pampatak nga sa tenga wala talaga kaming nabilan kaya naman dito kami sa Mercury pumunta. Nagpabili na nga din pala dito si Kyle ng iba pa niyang pagkain. Kumuha na nga rin pala ako dito ng milk ni Kyle. Sakto nga paubos na rin kasi talaga yung iniinom niya. Si Kyle pa naman kasi hindi talaga kumakain ng umaga yon lalo na pag pumapasok sa school dahil naduduwal talaga siya. Kaya naman kahit konting gatas nga pinapainom ko siya lalo na nga ngayon at umiinom siya ng antibiotic. Di ko rin muna pala pinapainom si Kyle ng vitamin. Kumuha na nga rin pala ako dito ng ibang gamit namin na wala na. Pero mabilisan lang to dahil kailangan na din naming umuwi dahil nga kailangan kami ni Kyle. Pagkadating ko nga sa bahay ito at pinatakan ko na nga kaagad yung tenga niya dito. Kung kinahapunan naman ito nga at nakakatulog na nga si Kyle pero ginising ko na nga muna. Napakadaming ang gustong pinapabili dito pero sabi ko mag-request nga siya sa daddy niya. Paalam na nga ako dyan kay Kyle at hinatid na rin ako ng daddy niya dahil magsisimba nga ako. Yung daddy naman niya ginising siya at nagrereklamo talaga dito si Kyle. Lalagyan mo yung tenga mo, ano oras? Hinilin ko naman na sa daddy niya yung mga kailangang gawin kay Kyle. Yung pagpatak sa tenga niya at yung pagpapainom ng gamot. Inising niya na nga dito si Kyle at hindi sila magkasundo. Diyos ko po. Lalagyan ko.
Ay, naku. Tawang-tawa nga talaga ako sa kanila dito habang pinapanood ko to. Tapos, nagpabili na nga rin pala yung tita ninang ni Kyle dito ng food ni Kyle dahil nag-request nga yan. Kaya naman, in-order na nga lang ng daddy ni Kyle para naman may kasama dito si Kyle sa bahay at hindi niya maiwan. Tapos, maya-maya nagising na nga si Kyle at pinakain na nga siya ng daddy niya. Habang itong daddy naman niya, ginagayak nga dito yung gamot niya. Naging okay naman na din pala yung tenga ni Kyle dito pero patuloy pa din yung pag-inom niya ng gamot pati na rin yung paglagay sa tenga niya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.